Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. ICI in-inspection ang ilang proyektong bahagi ng tinawag na modus sa flood control project sa Quezon City. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Mga kabayan, nandito tayo ngayon sa bahagi ng San Juan River na sakop ng Distrito 4 ng Quezon City. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure ICI na nag-inspeksyon kanina lamang dito, ay nahinalang umabot ng higit sa 70 phase itong proyekto, gayong development lang naman ng ilog kasama na yung river wall yung inaayos dito. Ang sabi nila, kalokohan at maaaring kasama ito sa modus ng mga proyekto na hindi lamang nakita sa Quezon City kundi maging sa ibang flood control projects sa ibang lalawigan sa bansa. Personal na ininspeksyon ni na ICI Chairman Retired Justice Andy Reyes kasama ng iba pang miyembro ng Independent Commission na sina Ex-Secretary Babe Singson, SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo at Advisor Baguio City Mayor Benji Magalong ang ilan pa sa mga questionableng proyekto maliban sa pinuntahan nating San Juan River. Kabilang dito ang hindi natapos na Matalahib Pumping Station ng St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya sa Distrito 1, substandard na creek development ng Wawaw Builders sa isang estero sa Barangay Bahay Toro ng District 6 at 48 million pesos na halaga ng drainage project sa Caliraya Street, Barangay Tatalon sa District 4. Ilan lamang ang mga ito sa 300 DPWH district projects na hindi kasama sa Drainage Master Plan ng Quezon City Government. Sinasabing bilang, higit 30 ang maituturing na ghost o guni-guni lamang. Bagong inspeksyon ay pagpulong pang ICI kina Mayor Joy Belmonte at DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa kalihim, iisa ang modus ng mga proyektong ito sa QC na nakita niya rin sa flood control project sa Bulacan, Mindoro at La Union. Walang mga plano, walang ni haniho sa local government. Hindi kumuha ng building permit, kamukha din sa Mindoro, kamukha din sa Bulacan. So may nakikita tayong recurring pattern dito o modus. No, yun po ang ginamit na salita ni Justice Reyes at ni Mayor Benji Magalong na mukhang pare-pareho ang modus nitong mga iba't ibang proyekto. Dumistansya naman si Mayor J. Belmonte sa kung ano ang partisipasyon dito ng mga kongresista ng syudad. Pero pag-ubunyag ng alkalde, tinawagan niya agad ang ilang mga pangalang nasama sa listahan ng mga Diskaya. Wala naman silang sinabi sa akin na hindi rin yan yung nasa laman ng kanilang mga press statement. Samantala, sa MBC TV Weather Update, Nando, mas lumakas pa sa severe tropical storm. Lumakas pa at naging severe tropical storm ang bagyong Nando. Base sa datos ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakita ang sentro ng bagyo sa may 840 kilometro ng silangang bahagi ng Central Luzon. May taglay ito ng lakas na hangin ng 95 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 115 kilometers per hour. Inaasahang nasa extreme northern Luzon na ang bagyong Nando pagdating ngayong araw, maaring maglandfall naman na ito sa araw ng Lunes sa Babuyan Island. Ibinabala ng PAGASA na mapanganib pa rin ang paglayag sa mga karagatang sakop na binabagtas ng nasabing bagyo. Sa iba pang balita, panibagong taas presyo sa mga produktong langis, asahan sa susunod na linggo. Asahan ang panibagong taas presyo sa mga produktong langis sa susunod na linggo. Base sa pagtaya ng Department of Energy na maaaring tumaas ng hanggang 70 centavos sa kada litro ang gasolina, habang ang diesel ay aabot sa 35 centavos ang pagtaas sa kada litro, at ang kerosene ay mayroong pagtaas ng hanggang 65 centavos kada litro. Sinabi ni Oil Industry Management Bureau ng DOE Director Rodela Romero, na ang sanhi pa rin ng pagtaas ng presyo ng mga produktong langis ay dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, ganun din sa Israel at Gaza. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.